Sa umaga pong ito, mayroong dalawang tanong sa Ebanghelyo. Una, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, sino daw ako? Sabi ng mga tao. Pangalawa, biglang itinaas ng Panginoong Yesus ang tanong. Ang tanong ay ganito, sino ako para sa iyo? Tingnan po natin ito at napakagandang sundan ito. Una, sino raw ako? Who do people say that I am? Madali lang po yun. Kaya nga po nag-unahan kaagad yung mga disciples. And if you notice, ang bibilis nilang sumagot. Ang sagot po nila kaagad, kayo daw po si Juan Bautista. O ano pang sabi ng Panginoon? Kayo daw po si Elias. Kayo daw po isang propeta. Kayo daw po ay si Propeta Jeremias at marami pang iba. Ang sabi po nila. Ganon ang sabi ng mga tao at mabilis na sumasagot. Mga minamahal na kapatid, yung unang level ng tanong, sabi nila. Mga kapatid, mababa pong level yon. Sabi ng iba. Tanungin nga po ninyo yung katabi ninyo, si Marites ka ba? Ibig sabihin, yung unang tanong ni Jesus ay sa level lamang ng mga Marites. Bakit ho? Ano ang sabi ng iba? At ikaw naman, mabilis na mabilis, sabi po si Juan Bautista kayo. Sabi po si Elias kayo. Sabi po si Jeremias kayo. Sabi po isa kayo sa mga propeta. Alam nyo, mga minamahal na kapatid, nung nagtanong bigla, yung pangalawang tanong, sino raw ako para sa inyo? Wala na pong nakasagot. Iisa lang ang nakasagot. Si Pedro lang. You are the Messiah. You are the Son of God. Amen. Dear friends, brothers and sisters in the Lord, hindi interesado ang Panginoon sa public image. Hindi interesado ang Panginoon sa popularity. Hindi interesado ang Panginoon sa sabi nila. Hindi interesado ang Panginoon sa alam mo na sabi nila. Yung alam mo pala ay ang alam ng iba. Yun po yun. Sabi ng iba, kaya eto na ang sabi ko rin. Ibig sabihin, yung alam mo pala ay hindi personal knowledge, kundi knowledge ng iba na nakuha mo lang sa iba kasi nga marites ka. Tama naman po yun, di po ba? That's the very essence of marites. Talagang kuha lang ng kuha, pero pag tinanong mo siya personal, teka muna, marirealize mo, he or she does not have first-hand knowledge or personal knowledge. Amen. Yun ang sabi. Ano bang sabi? Ang sabi ng iba. Amen. Dear friends, brothers and sisters in the Lord, hindi interesado ang Panginoon sa sabi ng iba. Amen. Tingnan niyo po yung pagtaas ng tanong ni Jesus. Hindi interesado ang Panginoon sa sabi ng iba kasi hindi po yun personal knowledge. Hindi po yun personal experience. Iba pag personal experience. Yun ang gusto ng Panginoon. Amen. Kaya yung pangalawang tanong, mga minamahal na kapatid, personalan po ito. Nang tanungin ng Panginoon, kayo, o baka ikaw, anong sabi mo? Sino ako para sa iyo? Dear friends, brothers and sisters in the Lord, biglang binago ng Panginoon yung kanyang pagtatanong at itinaas ng Panginoon yung kanyang tanong. Kayo naman, sino ako para sa inyo? Mamaya ho, bago kayo matulog, wag ngayon. No? Mamaya po, bago kayo matulog, subukan niyo pong sagutin, sino nga ba si Jesus para sa akin? At pakatandaan po ninyo, that question, sino ba ako, is a personal question that demands
personal response. Amen. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung tanong ni Jesus, personalan ito. And when we say personalan ito, dapat personal experience ang sagot mo. Amen. Sino ba ang Diyos para sa akin? Hindi according sa sinabi ni Father, kundi based on my own personal experience. How do I experience my God? Amen. Mga kapatid, pag meron po tayong magandang sagot diyan, napakasarap isipin na ang Diyos ay personal nating kakilala. Amen. Pag tinignan po natin ito, mga minamahal na kapatid, again, hindi interesado ang Diyos sa sabi ng iba. Interesado ang Diyos sa sabi mo. At paano natin ito magagawa? Simple lang po. Ang Diyos patuloy na ipinapakilala ang kanyang sarili. Tuloy-tuloy po ang revelation ng Panginoon sa buhay ng tao. Whether in good times, in bad times, all the time, ang Diyos patuloy na nagpapakilala sa atin. Paano po mangyayari yung pagkilala? Paano po mangyayari yung paglalim ng pagkilala? Simple lang po. Kapag tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Amen. Binanggit na po natin ito dati. Ano bang kahulugan ng pakikipag-usap sa Diyos? Dear friends, brothers and sisters in the Lord, ang tawag po doon ay dasal. Ang tawag po doon ay panalangin. Amen. Kaya, para mas makita mo ang Panginoon, para mas makilala mo ang Diyos, para sabihin mong your knowledge is a personal knowledge, then allow yourself to experience the Lord personally. And allow God to continue to reveal Himself to you personally in prayer, sa pamamagitan ng ating mga dasal, sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Amen. That's communication. Amen. Mga kapatid, mahalaga po ito. Because the best way to know the person is when you talk to that person. The best way to know a person ay pag nag-uusap kayo. Amen. Mga kapatid, hindi ho ba yung mag-asawa ganun din? Pinakasalan mo yung asawa mo, hindi dahil nakita mo siya. Pinakasalan mo yung asawa mo dahil nag-uusap kayo. At sa haba ng panahon, sa inyong pag-uusap, lalong lumalim ang pagkakakilala ninyo sa isa't isa. Amen. Tama, mali? Tama po yun. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapag hindi nag-uusap, you will lose a lot. Maraming nawawala. Ang mag-asawa, kahit sabihin mo, magkatabi kayo. Pero kung hindi kayo nag-uusap, you will lose a lot. Mawawala. Kailangan, baka dumating ang panahon, you will simply claim, Father, di ko nakilala yung asawa ko. Father, dumating na yung panahon na hindi ko na siya kilala. Bakit? You know the reason why? Because you allowed na hindi na kayo mag-usap. At simula nung hindi ninyo pag-uusap, lumipas ang panahon at nawala na ang bawat isa. Amen. Dear friends, brothers and sisters in the Lord, yung tanong ni Jesus, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako para sa inyo? Is a personal question and demands a personal response. Amen. Tayo nang manalangin. Tayo na sa Panginoon. Tayo nang makipag-ugnayan sa Diyos sapagkat sa panahon nating ilalaan para sa Kanya, yun ang panahon ng ating pakikipag-ugnayan, ng ating pakikipag-usap sa Diyos na ating tagapagligtas. Amen.